Breaking news. Israel tatargetin nga ba ang mga nuclear sites ng Iran? Nangako ang Israel ng retaliation bilang ganti para sa isang Iranian missile attack. Ang mga nuclear facilities ng Iran ay maaaring maging mga potensyal na target. Nagpalipad ang Iran sa Israel ng mga 180 missiles noong Martes ng gabi. Ayon sa hukbong Israel, ang malaking bilang ng mga missiles na ito ay na-intercept. Inanunsyo ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga retaliatory measures matapos ang dating pagsalakay ng Iran sa Israel. Noong April 2024, tumugon ng Israel sa pamamagitan ng airstrike laban sa Iran. Sinasabing tinamaan ang isang airbase sa Central Iranian Province of Isfahan kung saan matatagpuan ang pabrika ng uranium enrichment na Natanz. Nakikita ng Israel ang Iranian nuclear weapons program bilang isang existential threat. Iniulat ng New York Times, batay sa mga US officials, na maaaring targetin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran sa isang possible response scenario na nakatuon sa mga facilities ng uranium enrichment sa Natanz. Itinuturing na ang facility na ito ay ang core ng nuclear program ng Iran. Upang makarating sa mga nuclear facilities ng Iran, kailangang dumaan ng mga missiles ng Israel sa espasyo ng third countries tulad ng Jordan, Saudi Arabia o Iraq. Gayunpaman, ipinakita na ng Israel na kaya nitong magpatupad ng mga pagsalakay sa malalayong mga target. Nagkalat ang Iran ng kanyang mga nuclear facilities sa ilang mga site at itinayo ang ilan sa mga underground bunkers na gumagawa sa pagkukulang sa kanilang ganap na pagkasira. Ang mga nuclear facilities sa Iran ay mahahalagang bahagi ng kanilang nuclear programs. Ilan sa mga pangunahing facilities ay ang Natanz, Isfahan, Saghand, Bushehr, Tehran, Parchin, Karaj, Qom at Arak. Ang Natanz ay pangunahing sentro ng uranium enrichment at naging target ng Israel. Ang Nuclear Technology Center sa Isfahan ay nagpro-process ng radioactive material para sa enrichment. Ang Saghand naman ay isang uranium mine sa lalawigan ng Yazd. Ang Bushehr ay isang nuclear power plant na ginagamit para sa kuryente. Ang Tehran Research Reactor ay para naman sa produksyon ng medical radioisotopes. Ang Parchin ay isang test site para sa weapons at missiles. Ang Karaj ay isang research center para sa nuclear technologies. Ang Qom ay may Fordo facility para sa highly enriched uranium. Ang Arak ay may heavy water reactor na maaaring mag-produce ng plutonium para sa nuclear weapons. Ang mga facilities na ito ay critical sa diskusyon ng seguridad at peace sa Middle East. Dumako naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Isang missile boat ng China ang gumamit ng high-intensity laser ng 3 beses laban sa isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime surveillance sa West Philippine Sea na naglagay sa panganib sa mga Pilipinong crew. Ang insidente ay naganap noong Biyernes ng tanghali, habang ang BFR Cessna patrol aircraft ay nakakita ng isang barko ng Coast Guard ng China na may bow number 21555 at 2 missile boats ng Navy na Type 22 Hobei class at humahabol ito sa 2 barko ng BFAR, BRP Taradipit at BRP Roma Penet malapit sa Hasa-Hasa, Half Moon Shoal na nasa paligid ng 111 kilometers, 60 nautical miles mula sa Palawan ayon sa ulat ng BFAR. Moments later, ang isa sa mga missile boats ng China ay nag-shown ng laser laban sa BFAR aircraft. Nagbigay ng radio challenge ang mga piloto sa Chinese vessel upang itigil ang pag-show ng laser, ngunit walang tumugon. Sa halip, nagpatuloy ang isang missile boat ng China at nagpaputok ng laser ng 2 beses sa pagitan ng 5 minuto. Ang laser ay nagbigay ng high-intensity white lie na nagdulot ng hindi kaaya-ayang pakiramdam sa mga mata ng mga piloto. Ang confrontation na ito ay naganap isang araw matapos makumpleto ng Philippine Navy ang isang resupply mission sa Ayungin, 2nd Thomas Shoal na walang banta mula sa mga barkong China.
Nagkasundo ang Maynila at Beijing sa isang pansamantalang kasunduan noong July upang maibsan ang tensyon kasunod ng sunod-sunod na panggugulo ng China sa mga barko ng Pilipinas sa mga nakaraang buwan. Noong Sabado ng hapon, isang helicopter ng China ang humabol at lumipad malapit sa BFAR's BRP Datu, Roma Penet, habang nagsasagawa ito ng resupply mission malapit sa Bombay Shoal. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, isang oras matapos ang insidente, muling lumitaw ang helicopter at lumipad na kasing lapit ng 20 meters mula sa barko ng BFAR. Ang encounter na ito ng Sabado ay tumugma sa pinakamalaking multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, Japan at New Zealand malapit sa Panatag Shoal. Ang mga Type 22 na 140-foot missile boats ng People's Liberation Army Navy ay nilagyan ng missile launchers at may kakayahang umabot sa pinakamataas na bilis na 38 knots, mga 70 km bawat oras. Itinuturing ang mga ito bilang new generation of stealth missile fast attack craft ng Chinese Navy na monitor na ang mga barkong ito sa Panganiban Mischief Reef, isang tampok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na sinakop ng Beijing noong 1995. Alam nyo ba na pinasabog ng Israel ang nuclear site ng Iraq dati? Sa tingin nyo ganun din ang gagawin ng Israel sa Iran nuclear sites? Panoorin natin. Noong nakaraan mayroong naging pahayag si David Albright, isang dating weapon inspector ng United Nations sa Iraq. Sinabi niya ang patungkol sa posibleng maging pinsala ng nuclear program ng Iran. Hindi naman natin kayang arukin kung ano talaga ang pumapasok sa mga utak ng gobyerno ng Iraq dahil kahit na sa ngayon ay wala silang mga armas na nuklear, subalit alam naman natin na noong una ay aktibo sila sa pagpapatupad ng kanilang mga nuclear weapons program. Nangyari ito mga 20 taon na ang nakakaraan, pero tinapos na rin nila ito noong 2003. Marahil ay natakot sila sa kung anumang posibleng gawin ng Estados Unidos at Britanya kung sakaling ipagpapatuloy nila ang kanilang programa. Subalit, sa katunayan daw ay hindi naman sila tuluyang tumigil sa kanilang programa at nagsasagawa na lamang daw sila ng isang uri ng maintenance program sa naging programa nilang iyon. Noong mga panahong iyon kasi, kulang ang kakayahan ng Iran na mag-produce ng weapon-grade uranium, ang kritikal na bahagi ng isang nuclear bomb. Gayunpaman, malaki na ang pagbabago ngayon. Makakagawa pa rin sila ng nuclear bombs at mayroon ng subterranean nuclear weapons capabilities. Subalit sa panahong ito, kayang-kaya na nilang mag-produce ng napakaraming bilang ng weapon-grade uranium na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng nuclear weapon. Dahil dito, maaaring makagawa ng nuclear weapons ang Iran sa maikling panahon kung naisin man nila ito. Sa palagay ninyo, bakit kaya hindi pa ginagawa ito ng Iran kung talagang may kakayahan naman sila na gawin ito? Para sa akin, may malaking takot ang Iran na kung gagawa sila ng nuclear weapon, paniguradong aatakihin sila ng Israel sa tulong na rin ng Estados Unidos. Maaaring magdulot ng malaking kaguluhan kung tatangkain nilang magkaroon ng ganong sandata. Gayunpaman, alam din nila na ang pagkakaroon ng isang nuclear weapon ay magbabago sa mga bagay-bagay sa gitnang silangan at maaaring paigtingin din nito ang pagkakaroon ng interes ng Saudi Arabia na makakuha rin ng nuclear weapons. Maaaring pipiliin din ng Egypt ang ganoong landas kung magkataon. Hindi nila hahayaang magdulot ito ng domino effect sa gitnang silangan na magtutulak sa mga bansa rito para hangadin ang pagkakaroon ng nuclear weapons at maaari nila itong magawa bago pa man sila mapansin ng ibang bansa. Dagdag pa rito, magagawa nilang itago ito bago pa man magsagawa ng mga pag-atake ang Israel sa kanila. Sa ngayon, humaharap tayo sa mga tensyon at anumang oras, posibleng magdesisyon ang Iran na gumawa na nga ng nuclear weapon ng mabilisan. Dahil isang UN Weapons Inspector sa Iraq si David Albright, tinanong ito kung ano ang kaniyang karanasan hinggil dito. Inusisa rin siya kung ano ang masasabi niya
tungkol sa mas masusing pagmamasid sa Iran at maging sa pagsunod sa mga pagpapahayag sa Davos ng Director General ng International Atomic Energy Agency, kung saan sinabi nito na ang kanilang ahensya ay parang bihag na ng mga Iranian sa kakulangan ng kanilang kooperasyon. Hindi na kailangang ipagkaila dahil napakalinaw na raw ng lahat. Alam ni David Albright na hindi makikipagtulungan ng Iran dahil sila ay may sariling lihim na operasyon. Dagdag pa niya, ang operasyong iyon ay paniguradong may kinalaman sa nuclear weapons. Bukod dito, sinusubukan ng Iran na gawing mas mahirap para sa mga inspektor na obserbahan kung ano ang nangyayari. Ito ay sa pamamagitan ng pananahimik nila sa panghihikayat sa kanila para makipagtulungan sa US at Israel. Ayon pa sa kaniya, ganoon din daw ang naging sitwasyon ng Iraq noong 1990s dahil tumutol sila sa pagsusuri dahil mayroon silang itinatago. Subalit sa kabila ng lahat ng nangyari, nagbago raw ang Iraq. May kamag-anak pa nga raw na lalaki si Saddam Hussein na tumakas sa kanilang bansa. Bilang resulta, naging bukas na ang bansang Iraq sa usapin patungkol sa pagkakaroon ng nuclear weapons. Maaari rin naman nilang unawain ang sitwasyon at ang magiging epekto nito sa kaalisin ng kanilang pagnanais na magkaroon ng nuclear weapons. Subalit, ito ay hindi ginawa at ginagawa ng bansang Iran. Ito rin ay dahil mayroon silang itinatago. Sinusubukan pa nilang lituhin at ilihis ang ginagawang pagsisiyasat ng international inspection. Patuloy pa rin nilang itinatanggi na kailanman ay hindi sila nagsagawa ng programa para sa nuclear weapons. Gumawa-gawa sila ng mga kwento na may bahid ng kasinungalingan at iginigiit ito bilang katotohanan. Sa kabila nito, mas lalo lamang na nagiging kaduda-duda sila sa mata ng mga tao. Kung tutuusin nga, mayroon silang dakilang kabihasnan na siyang maipagmamalaki nila sa ibang bansa. Huwag lamang daw silang ituro dahil sila ay isa ring independenteng bansa. Makikipag-usap sila pero hindi sila magpapasailalim sa kahit na kanino man. Sa kabila nito, hindi naman iyon sumasaklaw sa kasunduan nila sa Atomic Energy Agency. Sumang-ayon silang gawing mapayapa ang kanilang nuclear program. Bilang tugon naman ng International Atomic Energy Agency sa naging pahayag ng Iran, nilabag daw nila ang kanilang naging kasunduan kaya malaya silang ituwid kung anuman ang naging pagkakamali ng nabanggit na bansa. Ang ginawa raw ng Iran ay isang harap-harapang hindi pagsang-ayon sa kung anumang ipinahayag ni Rafael Grossi sa Davos noong nakaraan. Nagawa ring kumilos ng Iran upang pagtakpan ang kung anumang kanilang sekreto nang sa gayon ay hindi ito sumingaw kahit kanino man. Isang bagay lang ang kinakailangang mangyari pero hindi pa ito nagaganap. Ito ay ang pagtanggap ng Iran ng signal mula sa Estados Unidos patungkol sa kanilang hakbang na posibleng magreresulta sa parehong reaksyon mula sa militar ng Israel at US. Sa bagay na ito, animoy ang mga taga-Israel ang siyang tip of the spear. Gayunpaman naroroon ang United States upang samahan sila at paniguradong haharapin ng Iran ang masamang epekto ng kanilang magiging hakbang. Ang pinakalayunin nila ay pigilan ng Iran na magdesisyon na isagawa ang gayong hakbang. Ano ang iyong opinyon sa katayuan ng US mula nang umupo si Joe Biden sa pwesto na nagresulta sa pagpapagaan ng mga parusa at sa pagpayag sa Iran na humingi ng $6 billion mula sa sariling pondo niya bilang kapalit ng paglaya ng 5 Amerikano at ilang British na bihag? Maliwanag na hindi maganda ang mga nangyayari. Pagkatapos niyon, ipinahayag ni Biden ang kaniyang pagnanais para sa isang mas matibay at mas matagal na kasunduan sa nuclear. Siguro, sang-ayon din ang karamihan sa atin na hindi sapat ang kanilang nuclear deal. Marahil sa mga susunod na taon ay masasabi rin siguro natin na epektibo ang naging kasunduan. Sana nga ay epektibo talaga. Ang kasunduang iyon ay nagtalaga ng deadline para sa nuclear enrichment at iba pang mga operasyon na may kaugnayan sa nuclear. Ayon kay Biden, gagawin nila iyong matatag at mas mahaba. Sinikap din niyang mapagaan ang loob ng Iran sa pamamagitan ng pagpapagaan ng mga parusa sa kanila.
Ito ay sa kabila ng kakulangan ng kanilang kahandaan na suportahan ang pagtatangka ni Grossi na kausapin ng Iran hinggil sa mga plano nito. Sa aking opinyon, hindi sila umabot sa kanilang mga layunin at parang inilalagay tayo sa mas masamang sitwasyon kaysa noon. Ito ay kaugnay sa nangyayari at sa plano ng Iran nitong mga nakaraan lamang, kung saan nagpahayag din ng kaniyang saloobin si David Albright na dating UN Weapons Inspector sa Iraq. Bago pa man pumasok ang 1970, mayroon ng programa ukol sa usaping nuklear ang bansa ng Iraq. Hinangad ng gobyerno ng naturang bansa na mas palawakin pa at paigtingin ang nasabing programa. Sinubukang bumili ng Iraq ng mas makabagong nuclear reactor sa France at Italy, pero tumanggi silang magbenta nito. Subalit nang lumaon sa taong 1976, naging matagumpay rin ang pagbili ng Iraq ng nuclear reactor sa bansang France. Naglagda rin ang dalawang bansa sa isang kasunduan patungkol sa paggawa ng nuclear reactor sa bahagi ng Osirak o kilala rin sa pangalang Tammuz. Kahit pa na nakapaglagda na ang dalawang kampo, nasimulan lamang ang nasabing proyekto noong maupo na sa panunungkulan si Saddam Hussein noong 1979. Ginawa ang tinawag nilang Osirak Nuclear Reactor sa bahagi ng Baghdad. Ang bentahan ng naturang nuclear reactor ay naglalayon na mas paigtingin ang pananaliksik nila ukol sa ganoong enerhiya at kung ano pang bagay na saklaw nito. Hindi naman sila nagbabalak na gamitin ang nasabing nuclear reactor para sa kung anumang karahasan. Subalit sa likod ng sinasabing iyon ng Iraq, hindi nawala sa isipan ng iba pang bansa na maaari nila itong gamitin sa kalapastanganan. Kabilang na sa mga bansang may duda patungkol sa programa ng Iraq ay ang bansang Israel. Pagkarating ng balitang iyon sa Israel, agad na nagkaroon sila ng agam-agam at naisip nilang hindi dapat magkaroon ng ganong uri ng armas ang mga bansang may hangarin rin sa pagpuksa sa Hudyo. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang mga leader ng bansa at tinalakay nila ang kung anong hakbang na kanilang gagawin para mapigilan ang Iraq sa kung anumang binabalak nito. Lumapit din sila sa Estados Unidos para sana idulog ang kanilang problema. Pero hindi sila nakasisiguro kung matutulungan sila ng mga leader ng nabanggit na bansa. Lumapit din sa France ang leader ng Israel, subalit hindi nito pinakinggan ang kung anumang hinaing nito. Mas pinanigan pa ng France ang Iraq at ipinagpatuloy ang pagsusupply ng mga kailangan ng bansang Iraq para mabuo ang tinatawag nilang Osirak. Madalas na sabihin noon ni Saddam Hussein na ang ipinapatayo niyang nuclear reactor ay para lang sa makaagham na pananaliksik at hindi ito magiging sandata sa kung anumang karahasan. Ang pagpapagawa ng Iraq dito ay hindi binigyang tuon ng iba pang mas malalaking bansa, kahit pa namamasdan naman iyon ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang satellite. Para naman sa mga taga-Israel, isang kasinungalingan ang kung anumang ipinapahayag ni Saddam Hussein at mas naniniwala pa silang maaring gamitin ng leader ng Iraq ang nuclear reactor para puksain sila at posibleng muli nilang maranasan ang ikalawang Holocaust dahil sa bagay na iyon. Noong 1979, nagtangkang makipag-usap ang Israel sa Estados Unidos at France upang pigilan ang paggawa ng nuclear reactor ng Iraq. Alam ng Israel na walang mabuting maidudulot ang nasabing proyekto, kaya't sinubukan nilang kumbinsihin ang dalawang bansa na itigil ang proyektong ito. Sa kanilang pananaw, ito'y isang hakbang na mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ginawa ng gobyerno ng Israel ang hakbang na iyon upang iligtas ang kanilang mga tao. Kahit anumang paraan ay nakahandang gumamit si Prime Minister Menachem Begin para lamang mapigilan ang tuluyang pagkabuo ng nuclear reactor ng bansang Iraq. Noon din ay inatasan ng punong ministro ang Mossad agents na mangalap ng mga impormasyon patungkol sa nasabing programang nuclear ng bansang Iraq. Isa ito sa pinakaunang hakbang nila para pigilan ang pagbuo ng nuclear reactor. Mula rin sa nahagilap nilang impormasyon, nabasa nila na 2 o 3 nuclear bomb lamang ang gagamitin at malaki ang posibilidad na masira ng tuluyan ng bansang Israel.
Ito rin ay base sa kaalamang nakalap nila sa mga siyentipikong nagtatrabaho para buuin ang naturang nuclear reactor. Dahil alam ng Israel na hindi pa gaanong kompleto ang kagamitan ng Iraq para makagawa ng nuclear bomb, ninais nilang pigilan ang pagkakabuo at paggana ng nuclear reactor ng Iraq. Kapag kasi tuluyang mapagtagumpayan ng mga taga-Iraq ang paggawa ng nuclear bomb, tiyak na nasa mahigit kumulang 600,000 katao na nasa bansang Israel ang mamamatay. Mawawasak din ng bomba ang mga malalaking syudad ng nasabing bansa. Inatasan din ni Prime Minister Menachem Begin ang mga Mossad na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para maantala ang pagkakagawa at pagkakakompleto ng nuclear reactor ng Iraq. Noong malaman ng mga Mossad na ipapadala na ng France sa Iraq ang core ng nuclear reactor, agad silang nagpadala ng mga agent para wasakin ito upang hindi na magamit pa. Agad namang pumunta ang mga Mossad agents sa France at tinungo ang warehouse kung saan matatagpuan ang ipapadalang core ng nuclear reactor ng Iraq. Nilagyan nila ng mga bomba ang naturang warehouse at pagkatapos ay pinasabog ito. Subalit, kahit pa nagtagumpay ang pagpapasabog dito ng mga Mossad, hindi pa rin tuluyang nagiba ang core ng nuclear reactor, kahit pa nagawa ng paraan ng nakatokang kumpanya para maayos ito. Gayunpaman, naging malaking tulong para sa Israel ang pangyayaring iyon dahil naantala ng halos 6 na buwan ang pagpapadala ng nuclear reactor core sa bansang Iraq. Noong nasa France ang mga Mossad, napasok nila ang French Atomic Energy Commission kung saan nalaman nila na isang magaling na siyentipikong taga-Egypt na nagngangalang Yahya al-Mashad ang nagtatrabaho para kay Saddam Hussein. Sinubukan nilang suhulan ang nasabing siyentipiko sa pamamagitan ng malaking pera, kapangyarihan at babae, subalit mariin itong tumanggi at sinabing hindi siya interesado sa kanilang alok. Dahil dito, nagpasya ang mga Mossad na patay na lamang ito. Nung nag-check-in ito sa isang hotel room sa Paris, hindi niya alam na may masamang pinaplano na sa kanya ang mga Mossad. Nagpadala sila ng isang babaeng agent at nang pagbuksan ito ng siyentipiko'y agad siyang ginilitan sa liig ng babae. Agad ding tumakas ito matapos niyang isagawa ang kaniyang misyon. Noong June 13, 1980, natagpuan ng siyentipikong ito na wala ng buhay sa loob ng kaniyang silid sa isang hotel sa Paris. Nabasag ang kaniyang bungo at ang kaniyang silid ay may mga bandalismo. May isang babae ang nakakita sa nangyari at sumubok pang tumawag ng pulis. Subalit bago pa man siya tuluyang makapanayam ng mga pulis, nasagasaan siya ng isang sasakyan na siyang naging dahilan ng kaniyang kamatayan. Habang patuloy ang pagsasagawa ng nuclear reactor ng bansang Iraq, naipapabalita naman sa mga pahayagan ng pagkakamatay ng mga nasa 12 siyentipikong nagtatrabaho para sa naturang proyekto. Naging maingay ang usapin patungkol dito at ang mga tao ay may hinala na ang Mossad agents ang may gawa ng ganoong pangyayari. Subalit, totoo naman ang haka-haka dahil ang mga secret agent nga ng Israel ang may kagagawan noon. Gawa ng kakulangan ng matibay na patunay ng kanilang gawain, hindi sila nagagawang mahuli ng mga pulis. At kahit na matagumpay na nagawa ng mga Mossad ang kanilang misyon, hindi pa rin nakampante ang Israel dahil alam nilang hindi nila basta-bastang mapipigilan ang pagkumpleto ng Iraq ng kanilang nuclear reactor. Nagpaabot din ng mensahe ang mga Mossad sa Prime Minister ng Israel na nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ang pagdala ng France ng nuclear reactor core sa Iraq at pigilan ang pagkakumpleto nito. Sa taong 1980, nagkaroon din ng hidwa ng Iran at Iraq, kaya maging ang bansang Iran ay gumawa rin ng hakbang para sirain ang nooy ginagawa pa lamang na nuclear reactor ng Iraq. Sa taon ding ito, buwan ng Setyembre, nagpadala ng 4 na F-4E Phantom jets ang Iran at walang pagdadalawang isip nilang binomba ang nuclear reactor ng Iraq. Ang ginawang ito ng Iran ay nakadagdag sa pagkaantala ng pagkakabuo ng naturang reactor. Buwan ng Oktubre, nagpadala ng sulat ang Iraq sa Israel at sinasabi nito na tuluyan nang mapapagana ang nuclear reactor nila. Kasabay ng pagkakita ng mga litrato mula sa kanilang satellite noong 1981,
kinumpirma ng Amerika ang tuluyang pagiging operational ng nuclear reactor ng bansang Iraq. Ang saad pa ng bansang France magagamit na rin iyon sa bandang katapusan ng taong iyon. Dahil kulang na sa oras, inaprubahan ng Prime Minister ang tinatawag nilang Operation Opera na kinikilala rin nila na Operation Babylon. Ang layunin ng operasyon ay pigilan ang Iraq na mag-develop ng nuclear weapons. Ito ay isa sa mga plano na inihanda ng Israel Defense Force bilang hakbang sa pagwasak ng nuclear reactor ng Iraq. Naisip ng Israel na pasabugin ang Osirak nuclear reactor sa pamamagitan ng paghulog ng bomba rito. Ngunit, isa sa naging suliranin nila ay masyadong malayo ang Iraq. Higit kasi sa 1,200 milya ang distansya ng bansang iyon mula sa Israel. Hindi kagaya ng ibang bansang Arabo na madali lang liparin at puntahan. Kapag aatake sila sa Iraq, kailangan pa nilang dumaan sa bahagi ng Jordan at Saudi Arabia. Ang mga ito ay kasali rin sa Arab League na kalaban din ng bansang Israel. Pinagsama-sama ng Israel ang mga magagaling nilang piloto at mas hinasa pa ang kanilang kakayahan. Upang mas maging bihasa pa sila sa kanilang gagawin, pinadala sila sa Utah sa may bansang Amerika upang doon maghasa ng kanilang kakayahan. Matapos ang kanilang pagsasanay, pinabalik sila sa Israel at ng mga panahong iyon lang sinabi ng mga matataas na tao sa kanilang gobyerno kung ano ang misyon na kinakailangan nilang gawin, ang pagbomba ng Osirak. Gulat na gulat naman ang mga piloto dahil noon lang din nila nalaman ang kanilang magiging misyon. Alam nila sa kanilang sarili na napakabigat ng iniaatas sa kanila ng kanilang gobyerno. Bunsod nito, lalo pa silang nagsanay sa pagpapalipad ng gagamitin nilang aircraft na tinatawag nilang F-16 kung saan mas makabago iyon kung ikukumpara sa F-15 na kanilang nakasanayang paliparin. May mga kwento pa ngang kumalat na 3 pilotong taga-Israel ang namatay dahil sa ginawa nilang pagsasanay. Noong mga panahong iyon ay nagsanay rin ang mga piloto na paliparin ang nasabing aircraft ng mababa at magkakalapit. Inistima rin nila ang distansya mula sa Israel patungo sa Iraq. Ito rin ang ginawa nilang batayan para sa kanilang pagsasanay. Makailang beses silang nagpabalik-balik sa pagpapalipad ng F-16 upang tansyahin ang distansya mula sa Israel patungo sa Iraq at pabalik sa pinagmulan nilang bansa. Bukod dito ay hinasa rin nila ang kanilang pagpapalipad ng eroplano kahit pa na may kabigatan ito. Sinanay nila ang kanilang sarili na kontrolin iyon kahit na nasa ganoong estado. Ang ginamit nilang pampabigat ay mga tangke ng gasolina kung saan ito rin ang magsisilbi nilang reserba kung sakaling malagay sila sa alanganin. Kailangan din kasi nilang maghanda ng ekstrang gasolina para mas mapadali ang kanilang pagre-refuel nang hindi nalalagay sa kompromiso ang kanilang misyon. Lubhang delikado kasi kapag tumigil pa sila para lamang magpagasolina, lalo na at tutuntong sila sa bansang sakop ng Arab League. 10 buwan ang iginugol nila para hasain palalo ang kanilang mga kakayahan sa pagpipiloto. Kahit na nasa kalagitnaan ng pagsasanay ang mga piloto, patuloy pa rin sa kanilang undercover operation ang mga Mossad. Nagpatuloy ang kanilang pagmamatyag at pagkalap ng mga impormasyon patungkol sa ginagawang operasyon at maging sa progresong nagaganap sa ginagawang nuclear reactor sa bansang Iraq. Nagpapadala sila ng mga larawan kung saan makikita ang itsura ng nuclear reactor at maging ang kinaroroonan nito. Sinasamahan din nila iyon ng mga litrato ng mga air defense system na nakapaligid dito. June 1, 1981, balitang-balita sa France ang pagkakabuo ng Osirak. Maghihintay lamang sila ng 1 buwan at pwede na itong gamitin. Pagkatanggap ng Prime Minister ng Israel sa balitang iyon, agad niyang pinatawag ang leader ng mga piloto na nagsasanay upang pulungin. Inabisuhan niya ito na paliliparin na nila ang mga F-16 patungo sa Iraq. Pagdating ng Hunyo 7, 1981, tuluyan nang naging handa ang mga piloto ng Israel upang salakayin ang Osirak nuclear reactor ng bansang Iraq. Kinakailangang dumaan sila sa hangganan ng Jordan at Saudi Arabia
Pagkatapos nito, didiretso na sila sa Baghdad kung saan naroroon ang kanilang target. 8 F-16 jet planes ang pinalipad ng Israel patungo sa Red Sea kung saan sila dadaan patungo sa Jordan. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, malapit na silang pumasok sa bahagi ng Jordan. Isinagawa nila ang kanilang SOP o tinatawag na Standard Operating Procedure. Upang hindi sila mahalata ng radar ng kalaban, pinalipad nila ang kanilang eroplano nang hindi bababa sa 100 talampakan ang taas mula sa lupa. Sa paraang ito, hindi sila mapapansin ng radar ng Jordan at Saudi Arabia na madalas na nagiging alerto sa mga naglalabas-pasok sa kanilang teritoryo. Hindi rin nawala ang takot nila sa pagdaan sa mga borders ng mga nabanggit na bansa. Alam kasi nila na sa oras na mapansin sila ng mga sundalong Arabo, tiyak na papasabugin ang kanilang eroplano. Sa pagdaan nila sa gulpo ng Aqaba, hindi sila makapaniwala na matatagpuan nila ron ang yate ng hari ng Jordan na si King Hussein. Nakita sila nito at tumawag siya sa Amman, ang kabisera ng Jordan. Inilahad ng hari ang patungkol sa pagdating ng mga fighter planes ng Israel at ang kanilang pagpasok sa kanilang teritoryo. Subalit kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin nawawala sa isipan ng mga piloto kung ano talaga ang kanilang misyon. Upang hindi sila mapansin at magawang matyagan ng mga madadaanang bansa, hindi na muna sila nakipag-usap sa kanilang mga radyo. Isa rin ito sa kanilang kinukonsiderang SOP para manatiling lihim ang kanilang gagawing operasyon. Dahil nga nakita sila ng hari ng Jordan, inaabangan na rin nila ang pagdating ng mga fighter jets ng bansang ito. Iniisip nila na kung hindi man fighter plane ng Jordan, ang darating tiyak na susugurin sila at pipigilan ng fighter jet ng Saudi Arabia. Masigasig kasi ang Saudi Arabia sa pagbabantay ng kanilang teritoryo upang walang makapasok na kalaban. Nang mga panahong iyon kasi, naging pabalik-balik na ang eroplano ng Amerika sapagkat nakikialam sila sa giyera na nasa pagitan ng Iran at Iraq. Subalit, mali sila sa kanilang hinala. Kasi kung mga sundalo o kahit eroplano man lang ng nasabing mga bansang Arabo ang dumating upang harapin sila, handa silang sagupain ang mga ito. Sa kanilang biyahe patungo sa Iraq, nagkaroon sila ng isang suliranin. Hindi kasi sila marunong sa paghulog ng kanilang tangke ng gasolina na walang laman. Kinakailangan din nila itong maihulog kaagad upang mabawasan ang bigat ng kanilang eroplano. Sa paraang yon, mas mapapadali ang kanilang pagkontrol dito at hindi sila mahihirapan. Subalit kalaunan, nagawa rin nilang ihulog ang mga basyong tangke ng gasolina. Dahil dito, naging matiwasay ulit ang kanilang pagpapalipad ng F-16. Halos 1.5 oras ang kanilang iginugol bago sila tuluyang makapasok sa teritoryo ng bansang Iraq. Nang makalapit na sila sa kung saan man ang tunay nilang misyon doon, lahat sila ay nakaramdam ng takot at pangamba. Batid kasi nila na anumang oras o pagkakataon ay posible nilang makasalubong ang mga missiles ng surface-to-air guided weapon ng Iraq. Subalit, dahil malaki ang tiwala sa kanila ng mas nakatataas sa kanila, hindi sila maaaring mabigo sa kanilang misyon. Pagkalampas nila sa ilog Euphrates, mas binilisan pa nila ang pagpapalipad ng kanilang F-16 fighter jets. Inihanda na rin nila ang lahat ng kanilang buton na pipindutin kung darating na ang takdang panahon para ihulog nila ang kanilang bomba sa kanilang target. Dumaan pa ang ilang minuto at tuluyan nilang narating ang kinaroroonan ng Osirak Nuclear Reactor. Halos hindi sila makapaniwala dahil sa kanilang paglapit, wala man lang kahit isang missile ang sumalubong sa kanila. Hindi rin nila nakita ang presensya ng mga sundalo sa paligid ng nasabing nuclear reactor na siyang kanilang inaasahan sana na bubungad sa kanila. Alam kasi ng mga piloto ng Israel na kasagsagan iyon ng giyera ng Iraq laban sa Iran. Kaya, inaasahan na nila na maiipit sila sa gulo ng dalawang bansang ito. Dahil wala man lang bantay ang nasabing nuclear reactor, mas napadali ang kanilang trabaho at pagtupad ng kanilang misyon. Hinulugan nila ng 16 na bomba ang nuclear reactor
mula sa magkasunod na 8 F-16 fighter jets. Magkapares ang mga aircraft na ito sa paglipad at may agwat lamang na 3 segundo. Pagkatapos nilang ihulog ang mga bomba, agad silang lumayo sa Osirak. Sa kanilang pag-alis mula sa kinaroroonan ng kanilang target, noon lamang nila napansin ang mga sundalo na nagsisipagtakbuhan patungo sa kanilang istasyon. Hindi nila napansin na binabaril na pala sila ng mga sundalong Iraqi. Subalit kahit anong gawin ng mga sundalong ito, hindi nila napigilan ang pagbalik ng 8 F-16 ng Israel sa kanilang bansa. Dahil sa kanilang ginawa, may hinala na ang mga piloto na sila ay hahabulin at papatayin o kung hindi man ay titirahin sila ng mga missiles. Subalit wala sa kahit anong pangamba nila ang nangyari. Para hindi sila mapansin ng mga Iraqi, ay kinalkula ng mga Israelitang piloto ang oras ng pagpapalit ng mga sundalo na nagbabantay sa nuclear reactor. Nalaman nila ang patungkol dito dahil sa ibinigay na impormasyon ng mga Mossad. Tinansya nila na ang oras ng pagpapalit ng mga gwardya ay siyang oras ding pagpalit ng fighter jets ng Israel. Sa mga ganitong panahon ay nakapatay ang radar ng Iraq, kaya hindi nalaman ang kanilang presensya. Maliban doon, mas binigyang tuon ng mga sundalong Iraqi ang labanan nila ng bansang Iran. Dumaan ang F-16 ng mga Israelitang piloto sa direksyon kung saan nakatalikod ang mga sundalong Iraqi. Sa kaparaanang ito ay hindi sila napansin ng mga ito. Ang mga nabanggit ay salik kung bakit mas napabilis at napadali ng mga piloto ng Israel ang pagsasagawa ng kanilang misyon. Ilang saglit lamang pagkatapos ng pagsabog ng Osirak Nuclear Reactor, agad na nabalitaan iyon ng Prime Minister ng bansang Israel.